Welcome po sa Tito Manny TV. Update po tayo sa kaso ng pagkamatay ni veteran actor Ronaldo Valdez. Meron pong kumakalat na video doon sa pagkaka-rescue kay Mr. Valdez. In fact, meron pong nagpadala sa akin ng video niyan at sinabing pwede kong gamitin sa aking content. Pero nung napanood ko po yung video, hindi ko po maaatim na ilabas sa aking channel para lang makakuha ako ng views o ng subscribers. Doon po sa mga nakakuha ng video na to o may nag-send sa inyo, huwag nyo na pong ikalat. Bigyan po natin ng kaukulang respeto si Mr. Ronaldo Valdez. Alam nyo, nung napanood ko yung video, apakasakit po sa dibdib. Lalo na po't kilala naman natin si Ronaldo Valdez na kahit na sa kanyang edad, ay makikita mo ang kanyang pagmamahal sa buhay. He is always full of life. Handang magbigay ng advice, ng payo sa kanyang mga co-stars, lalo na sa mga baguhan. Little did we know na meron pala siyang pinagdadaanan. Aside po dun sa physical pain na kanyang nararamdaman dahil sa kanyang sakit na prostate cancer, ito po palang si Ronaldo Valdez ay hiwalay sa kanyang asawa for more than 50 years. Ito po ay ibinahagi ni Butch Anson Rodrigo or mas kilala po natin siya bilang si Butch Anson Rowan nung araw. Sabi po dito sa Inquirer.net, Ronaldo Valdez showed notable difference in behavior on film set. More than the physical pain he was feeling, the late actor Ronaldo Valdez's failure to save his marriage was what made him sink deeper into a pit of depression. Sabi po ng kanyang kaibigang co-actor na si Butch Anson Rodrigo na nakatrabaho na ni Valdez since way back 1970s. Valdez, who passed away on Sunday afternoon, reportedly began suffering from depression since undergoing prostate cancer surgery in December 2022. Sabi po ni Butch Anson Rodrigo, I think this had to do with his personal life. I don't know if it's common knowledge that his marriage broke up some 3 years ago. I never asked him the reason why, but of course, I know that this had an effect on him. Jano is in his 50s now, so that means they have been together for over 50 years. So mantakin ninyo, over 50 years kayong magkasamang mag-asawa, tapos maghihiwalay din pala kayo? Para ba ang hirap isipin na partner mo siya for more than 50 years, tapos darating din yung araw na magkakahiwalay kayo? Pero I'm sure, isa ito sa mga ikinadepress ni Ronaldo Valdez. Yung alam mong till death do us part na kayo, tapos magkakahiwalay pa rin kayo. So ayon po kay Butch Anson Rodrigo, isa daw to sa tingin niya na naging dahilan para ma-depress si Ronaldo Valdez. Coupled by the physical pain na kanyang nararamdaman dahil doon sa kanyang prostate cancer na sinabi naman naoperahan naman noong October 2022. Pero hindi pa rin naman natin alam kung tuluyan nang nawala yung kanyang cancer. So maybe this was what led Mr. Valdez to commit suicide. Now, going back po dun sa video, it will definitely break your heart once na mapanood ninyo. So humihingi po ako ng paumanhin sa ating mga viewers na hindi ko po maipapakita o maisishare sa inyo yung video. So kung isa kayo sa nakapanood ng video, I am sure na nikip din ang inyong dibdib. Doon sa mga hindi pa nakapanood, huwag nyo na pong pangaraping mapanood. Dahil sigurado pong masasaktan lang kayo. Dahil nakita natin si Ronaldo Valdez nung siya ay nabubuhay pa. Tapos makikita natin yung kanyang kalunos-lunos na sitwasyon. So ikwento ko na lang po sa inyo ng pahapyaw. Doon po sa video, nakaupo si Mr. Valdez. Hawak pa yung baril, duguan. Pero meron po tayong maririnig dun sa video na nagsabing humihinga pa daw si Ronaldo Valdez. At nagtanong pa siya kung meron daw marunong mag-CPR. So ang tanong ko lang dito, bakit parang napakabagal ng pag-rescue kay Ronaldo Valdez? Nung una ko mang makita, akala ko wala na siyang buhay. Pero nung narinig ko sinabing humihinga pa,
At nung nilipat si Valdez dun sa stretcher at maririnig mo yung kanyang pag-ungol, mararamdaman mo kung ano yung nararamdaman ni Ronaldo Valdez during that time. Although hindi natin alam kung conscious pa siya, kung alam niya kung ano ang nangyayari sa kanyang kapaligiran, or kung yun ay yung tinatawag na last-ditch effort ng isang mamamatay na. Magkaganon man, para sa akin sa tingin ko, parang ang bagal nilang naasikaso si Ronaldo Valdez, knowing that buhay pa pala siya. Ang haba nung time na parang pinanonood lang nila si Valdez habang siguro naghihingalo doon. Tapos yung paglipat nila sa stretcher, then maririnig mo sa video, dalhin daw sa St. Luke's. Siguro kung napabilis-bilis ng konti, baka naagapan pa, although parang wala na rin yung pag-asa na ma-revive pa si Valdez. Pero malay natin kung napabilis ba. Kasi meron din tayong mga insidente na kahit na tinamaan yung ulo pero hindi naman napuruhan. Ayun po sila sabing napuruhan. Baka sakaling nabuhay pa si Ronaldo Valdez. But again, doon sa dami ng dugong nawala sa kanya, parang mahirap na rin talaga na siya ay mabuhay pa. Kaya lang yung pong the way ng ginawa nila sa rescue, medyo mababagalan po kayo talaga. Kaya lang sana na lang, hindi na lang nila nilabas yung video na yon. Kasi standard procedure naman yata yung kukunan mo rin ng documentation, yung scene of the crime. Ang hindi lang dapat yata gawin ay ipakalat mo yung video. So 3 pulis po ng Quezon City ang tinanggal sa trabaho dahil dun sa video leak na yan. So ang payo ko lang po dun sa mga merong video ni Mr. Valdez, huwag nyo na pong ikalat. Bigyan po natin ng kaukulang respeto at ipagdasal po natin ang kaluluwa ni Ronaldo Valdez. Sa ibang balita naman po, alam nyo po ba na pumayag na ang simbahang Katoliko na bigyan ng blessing ang mga same-sex union o yung mga mag-partner na hindi pa kasal? Pero nililiwanag po natin, iba po yung blessing ng same-sex union kesa doon sa same-sex marriage. So nililinaw po ng simbahang Katoliko that same-sex marriage is out, same-sex blessing is in. Ayon po dito sa Inquirer.net, the Vatican document explicitly saying Catholic priests can bless same-sex unions lays out the conditions for what such blessings can and cannot involve. Kahit na po okay na sa simbahan na bigyan ng bendisyon ang same-sex union, meron pa rin po mga bagay na pwede at hindi pwedeng gawin. Kaya ang sabi po nila, the overall goal is to make it abundantly clear to the couple and those around them that the blessing does not resemble a marriage. The Catholic Church teaches that marriage is a lifelong union between men and women. So, ibig bang sabihin niyan na pwede nang magkasal ang pare ng mga LGBTQ plus couples? Ang sagot po dyan ay hindi. Wala pong nababago sa paninindigan ng simbahang Katoliko ang kanilang firm opposition to gay marriage or its teaching that homosexual acts are intrinsically disordered. Ang sinasabi lang po nila, they are now allowing any couple in an irregular union to seek and receive God's love and mercy through a blessing. That can include LGBTQ plus couples and heterosexual couples who haven't been married in the church. Dahil ngayon po, marami pa rin dyan yung mga mag-partner, babae-lalaki, na hindi pa rin ikinakasal, pero pwede na silang humingi ng blessing ng pare. And that is true also dito sa mga LGBTQ plus couples. Same-sex couples na hindi man sila ikasal, sila po ay pwede ng bigyan ng blessing ng simbahang Katoliko. So, paano ba sila makakahingi ng blessing ng simbahan? Sabi po dito, these blessings can be offered during a visit to a Catholic shrine, a meeting with a priest, a prayer recited in a group, or a pilgrimage. But they cannot be performed with any clothing, gestures, or words that are proper to a wedding. So, hindi sila pwedeng gumamit ng mga salita na ginagamit sa kasal. Ang gagawin lang nila, pumunta sa isang simbahan, or makipag-meeting sa isang pare, or ipagdarasal sila ng isang grupo.
pero hindi sila pwedeng magsuot ng mga damit pangkasal. In short, hindi sila pwedeng gumamit ng damit, ng gestures, or ng mga salita na pwede lang sa isang ikinakasal. Meron bang mga dasal ngayon na para sa mga same-sex union o dun sa mga irregular union? Wala po. Ito po ay magiging spontaneous. Kung ano na lang ang sasabihin ng pare on how to bless the union. Ang importante, aprobado na sila at pwede makatanggap ng blessings ng simbahan. Pero kung titignan naman nating mabuti at iintindihin natin, yung pong kasal is also a form of blessing. Pinapayagan ng simbahan na kayo ay maging isa. Ano ba ang magiging kaibahan nun sa blessing dito sa mga irregular unions o dito sa same-sex union? Hindi ba pareho naman siyang blessing? Yun nga lang kasal ay magkakaroon ng marriage contract. Malamang dun sa same-sex union o irregular union ay wala. Then ito ay magiging spontaneous lang. Pero hindi ba ang importante naman sa mga taong ito ay makatanggap sila ng blessing na galing sa simbahan? Kasi kung talagang iintindihin mo naman yan hindi kayo payag sa totoong kasal, pero binigyan nyo rin ng blessing. So meron ba talagang pagkakaiba yun? Pero I'm sure, sa mga taong nagmamahalan, kaya sila ay irregular union, ibig sabihin babae at lalaki na hindi pa kasal sa simbahan, at sa mga same-sex couples, the mere fact na binigyan na kayo ng blessing ng simbahan ay binigyan na rin kayo ng blessing ng Panginoon. Kayo po, payag ba kayo sa same-sex marriage? O tanggap nyo na rin itong same-sex blessing na ibibigay ng simbahang Katoliko? Hanggang dito na lang po muna tayo.